Let's now proceed to the Q&A. First is from the UNTV, Ms. Leia Ilagan. Can we perhaps limit the questions to 3 because we understand marami po tayo ngayon. So let us manage the time. Salamat po. Good afternoon, sir. Sir, para lang po maliwanagan kami, hihingi lang po sana kami ng konting senaryo bago nangyari yung putukan, sir. Nagkaroon po ba ng actual exchange o yung bilihan mismo at nasaan po yung ebidensya? As far as yung operation is concerned, yan yung focus ng inquiry natin. So as of now, wala kami pwedeng maibigay kung ano ang how it happened because we are collecting all the pieces of evidence needed para ma-find out namin kung ano ang nag-umpisa, kung paano ito nag-umpisa at paano ito nag-escalate. So that yung operationalization of what happened yesterday or last night, yan ang main focus ng ating inquiry. At dito tayo medyo careful dahil gusto natin talaga makuha ang totoong nangyari by getting all the pieces of evidence required by this investigation. At kinukuha na natin inumpisahan na natin yung kahapon pa. Sir. Just like us, all the evidences, all the people concerned ay nandoon po sa CIDG. They are collating evidences and data. We will not preempt sa findings po. No? So that's why we have discussed and laid down yung agreement. So as of now, kung ano po yung nangyari, ay hindi pa po namin makuha yung picture kasi ini-interview at kinakausap pa yung dalawang team na involved. So just bear with us. Pagka ready po kami at may true picture na, ay ilalabas po namin yan sa inyo. Thank you. Hindi rin po namin pwedeng malaman kung sino po. Wala pa yon. Hindi pa natin pwedeng sabihin yon with finality. Kasi nga, putukan everywhere. Yung mga tao natin, just to tell you what really, kung kayo yung nasa gitna, kung kayo yung nagtatrabaho at nagpuputukan na yan, hindi mo na alam kung anong nangyari, kung saan nag-umpisa. At yun yung inuuna nating malaman. Para hindi rin tayo maligaw at hindi rin tayo mag-speculate kung ano ang nangyari. That is why we collated all the cell phones of both parties para doon pa lang malalaman na natin ano ang saan siya nag-umpisa at ano yung pinanggalingan. So habang hindi pa natin nakukuha kung ano ang nangyari doon sa cellphone na yon, dahil gagawa tayo ng analytic investigation as far as those cell phones are concerned, we cannot give you what really transpired during that time. But one thing I tell you, PDEA is doing a legitimate operation and police is doing a legitimate operation. But out of nowhere, talagang kung sinasabi nga ng Murphy's Law, it will go bad, it will happen. At ito nga ang nangyari. That's the focus of our investigation. Sir, isa pa pong question. Sir, doon sa, di ba buy-bust to, doon sa buy-bust operation, ano po ang naging role nung tatlong namatay, yung dalawang pulis at yung isang PDEA agent? Ano po ang naging role nila doon sa nangyaring buy-bust operation? Yun nga sinasabi ko, pwede ba ay pagbigyan nyo muna ang Board of Inquiry to come up with a good and authentic investigation? Kasi iba yung according sa PNP, ito yung nangyari. According sa PDEA, ito yung nangyari.
Hindi naman namin pwedeng pagsabungin yung sarili natin. Ito yung nangyari, ito yung nangyari. But both of them are doing their job. So that's what we are working on. Kung paano natin itutugma kung anong version nila at anong version natin, so that through these pieces of evidence that we are collecting, then we can give you what really transpired. And right now, it is very raw that we can't even make any statement about what happened as far as operationalization is concerned. Taas na lang po. Sir, pero hindi naman po pwede na pareho silang bibili. Ibig sabihin, ulit? Kasi sa buy-bust operation, sir, hindi naman pwedeng pareho silang bibili. Meron dyan na magbibenta. Kaya nga po tinawag na buy-bust. Yun nga ang what we are trying to find out. Sino dito ang buy-bust? But right now, we cannot tell whether both of us or one of us are doing the buy-bust and what one of us are not doing the same buy-bust. But we cannot tell that because we don't have the evidence that will prove right now. Bigyan nyo muna kami ng oras, i-forensic namin lahat ng cellphones na naandyan, then we can give you what really transpired. Bibigyan namin kayo ng totoo at tunay na kwento. As far as I'm concerned, I'm staking my name here. Hindi tayo pwede magsenaryo dito dahil ang tagal ko na sa anti-drug operation. At hindi ko i-stake ang pangalan ko para gumawa lang ng isang senaryo na hindi totoo. Kung sino ang tatamaan dito. Ito ay inaalay namin dun sa mga namatay na pareho sa amin. So wag natin din bigyan ng ibang kwento yung mga namatay sa atin. Right now, we are mourning. So we cannot speculate on what really happened because really, talagang barilan ito. And both parties are thinking that they are doing the same thing. So ito yun, hintayin lang natin, pino-forensic natin ang mga cellphone, kinukuha natin lahat ng CCTV, kinukuha natin lahat ng statements ng mga kasama sa operation so that mapag-iisa natin kung ano talaga ang nangyari. Pero right now, hindi pwedeng mag-away ang polis at PDEA dahil sa sitwasyon ngayon. Right now, because of sa mga namatay, ngayon dapat mas lalong humigpit ang relasyon ng polis at ng PDEA. Dahil hindi natin alam, baka yung sindikato pinanunood lang tayo at pinag-aaway lang tayo pareho. At hindi namin yan pwedeng payagan. Leia, in support to the statement of Director PDEA, hindi nga kami pwedeng maglabas pa because if we will side sa mga tao namin, magsabong talaga. Nakanyo? That's why we harmonize yung claim ng isa is ganito, yung claim ng isa ganito, then titingnan natin based on the evidence, CCTVs, videos, lahat niyan. Iisa yun. And the investigation is joint. No? Nandun yan sila. Kung mag-interview, maglabas, nandun yan. Kaya nga, pagka, if we will side with our people, baka mamaya yung mga tao namin sa baba mag-initan, magkabarilan, magslalo pa. That's why we are here to present ng solid relationships namin. This incident is just a very unfortunate one. But this will not affect with our relationships. No? Very unfortunate incident na talagang it happens. That's why we have to investigate properly. Ayaw namin na magbigay kagad ng report only to find out mali pala and masaktan na yung sa kabila, magkasukwan na, without first going with the available facts and available evidence na nakikita po. Anyway, before anything man na i-release namin, we will jointly state naman sa public for their appreciations. Kung pilitin nyo kagad kami ano masasabi namin? Pabayaan muna natin yung mga designated investigators to come up with the evidence and facts and to gather and to present. Later on, pagkakuan, we will give you one. Ang mahirap kasi nito, pag kami mismo, no, yung mga tao namin magsisihan, sayang yung campaigns against illegal drugs. This is very unfortunate incident.
Di ba? So yung lamang sindikato lang ang natutuwa dito. Okay? Yes, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Next is Miss Mari Sumali from GMA7, ma'am. Good afternoon, sirs. At the very least, can you just give us who the target was in this drug operation? Sino po ang target ng PIDEA? Sino po ang target ng PNP? Sa ngayon, we could not reveal the pangalan ng mga targets. Diba? We could not because those are, we'd like to protect their identity also. At saka, we'll show you once we will have already. Ginagather pa po. No? Kung sino, kung yung bang kausap ng PNP, is yung ba yung kausap ganito, we're checking with the identities. But Okay? at the very least, sir, Sinas, is this a big fish that you've been, who has been subject of your surveillance for a long period of time already? I could not answer you dyan sa pagdating po, madam. So we will present later on. How about you, Director General Ganito siya, Wilkins? let us explain to you kung paano ginagawa ang anti-drug operation. Okay. So we have the informant with us. May target na isang sindikato. So isang sindikato ang target. Then from that target, yun ang tinatrabaho natin. But on the ground, iba yung papasok. So, ibig sabihin, kung yung target, during the time of the operation, iba yung pumasok, iba yung sinasabi natin target. So, as of now, yung target na naandyan, na tinatrabaho natin, unfortunately, wala doon. That goes through with the PNP also. Kaya yun nga yung sinasabi natin, na kunin mo o hindi yung target, may target ka, main syndicate ang tinatarget mo, pero ibang utusan sa ilalim. And eventually, parang ang mangyayari dyan, kami dalawa yung pag-aawayan. And that's what happening right now. Not necessarily dito sa operation na to, and that's what happening in the anti-drug operation right now. Pinapanood kami ng sindikato, kaya we are really working on dun sa pinakataas. So, tinatrabaho natin, live pa yung mga targets natin. And we cannot divulge the names of those people. Sir, we understand that you cannot divulge at this moment the target specifically. But when you had your coordination, can you walk us through the process? Kasi, syempre, mga operatives po kayo, kami layman, nagkaroon ng koordinasyon ang PNP sa PIDEA, ang PIDEA sa PNP. Don't you discuss the target or sino ang subject ng operation na nag-coordinate ba kayo at nag-approve na okay, coordinated na kayo sa amin, ikayo coordinated na sa amin, iisa ba ang target ninyo at the very least? First of all, there was both coordination between PIDEA and PNP. Pero usually, ang binibigay sa informant natin ay aliases. Alias. Hindi totoong pangalan. Hindi pwede sabihin, target mo is Wilkins Villanueva. Ang target na kabila is Devold Sinas. Hindi. Ang nilalagay lang ng usual na target ng informant is alias Bitoy. Alias Kokoy. So, yung target na tinatarget namin, hindi naman siya si Bitoy talaga, hindi naman si Kokoy. So, pag titignan namin yung operation, yung coordination, magkaiba, okay ito. And then later on, kabila na pa yung nagbanggaan. So, ganun siya. Magkaiba ang targets namin, pero later on, kami pala yung nagbanggaan. And that's what we are trying to find out. That's the truth that we want to ferry out. Kung paano ito nangyari so that we can come up with a good coordination between PIDEA and PNP so that this incident will never happen again. Sir, dun po ba sa coordination, kasama po ba ang oras, lugar ng inyo pong operation para lang magkaroon ng sync? You will be in sync with the other unit when you
when you hold this particular operation? Kasi Kasama yan, kasama yan. nagtataka lang po kasi ang marami sa amin na kung halimbawa nagkaroon ng koordinasyon, paano mangyayari na magugulat kayo when in fact you already had your coordination? Hindi, ganito yan. Para kasi kayong nanonood lang ng TV. It's not. Ganito kasi yan. Coordinate kami, area, NCR. Coordinate ang PNP, area, NCR. Mag-umpisa kami sa Malabon. Mag-umpisa sila sa Maynila. Ngayon, dinadala kami, ay hindi pala pwede dito. Maraming, dito, lipat tayo sa kabila. NCR pa rin. Ay hindi pwede dito, lipat tayo sa kabila. And later on, dinala kami sa isang area na doon kami nagkabanggaan. NCR pa rin yun. Pero hindi mo pwede sabihin, sandali, nag-ooperate ang PNP ng NCR, hindi kami pwede mag-operate. Sandali, nag-ooperate ang PDEA sa NCR, hindi kami mag-ooperate. Wala tayong makukuha niyan. These syndicates, talagang aral na ng gusto yan. Kaya sinasabi ko nga, alam na nila ang modus na ginagawa, ang technique ng both PNP at PDEA as far as kung saan ang bypass area. So, hindi natin pwedeng sabihin na NCR lang area mo at NCR ang area nito, hindi na pwede kaming lumabas dahil baka magkabanggaan. And most often than not, we are doing it for so long already. Na parehong NCR, iba't ibang lugar ang tinatamaan. Kaya nga, first time na nangyari na parehas na NCR, biglang nagkasalpukan. Ito ang gusto nating imbestigahan ngayon. Bakit nangyari at paano ang nangyari? So that ito nga ang gusto nating mabago. Kung meron kailangan tayong baguhin sa process, sa policies, babaguhin natin dahil hindi na pwedeng mangyari ulit ang ganitong mga bagay. Okay, sir, last muna on my part for now. Bakit tumagal na mahigit 1 oras po yung inyong enkwentro? Ano ang hindi nasunod sa rules of engagement? Ganito nga kasi yan eh. Hindi ka pwedeng mag-speculate kung ano ang iniisip ng ating mga ahente at kung ano ang iniisip ng ating mga pulis pag yung bala nasa kaliwat kanan na natin. I have been there. Nakipagbarilan na ako. Yung bala humahaging na lang. Hindi natin alam how those police officers and PDEA agents think during that time. At yan ibinibigay namin sa decision ng ating mga operatiba. But as far as the rules of engagement is concerned, dapat magpakilala ka. Pero kung nagkasalpukan na sila bago nagpakilala, ibang usapan. Talagang barilan. And both of them are thinking that they are doing a legitimate anti-drug operation. Barilan talaga ng matagal. Kasi nga, ang naririnig mo na lang bala eh. Nakikita mo yung tao mo, nakabulagta na eh. Ito ang dapat naming maiwasan. At ito ang part ng investigation natin. Sorry, sir. Sinasabi niyo po ba dun sa kanina na pinapanood kayo ng mga sindikato na posibleng sa pagkakataon na ito, first time nangyari na nagkabanggaan, PDEA, PNP, ay napaglaruan kayo ng sindikato rito sa pagkakataon na ito? Before, napaglaruan na kami. Dito sa incidente ito? Hindi pa namin pwede sabihin naglaro sila dito sa amin. Kaya nga kasi iniimbestigahan namin ito. Iniimbestigahan nga natin. Kaya hindi pa nga masyadong maaga para sabihin natin pinaglaruan agad tayo. Pero possible na pinaglaruan tayo. Pero yun ang focus of this investigation. Lahat na ng aspect yan. On the rules of engagement, on the proper coordination, on after firefight. Kasi marami dapat mabago. Talagang nagkasugat-sugat ang mga tao natin dito that they are thinking that they are doing legitimate operation. Kaya nga nalulungkot kami dahil nagpakamatay yung mga tao natin thinking that they are doing the right job. They are doing the right thing. And both of them are. At ito nga ang inaalay namin sa kanila, na makuha ang katotohanan para yung pagkamatay nila ay hindi na ilagay sa walang katuturan.
Inaalay namin ito sa mga namatay at sa mga nasugatan. Okay. Thank you, ma'am. Next is Ma'am Third Ann Malonzo, Sunstar. Ma'am. Sir, ilan yung naging casualties? Ilan ang sugatan? Yung mga namatay, identified na natin. Yung sugatan, may mga nasa ospital pa ba? Ilan po yung seryoso ang lagay na nasa ospital pa hanggang ngayon po? I will answer for the PNP. Okay? Sa amin, according to report, is galing sa RD Enxertio is 2 ang namatay sa amin, to Kia, 1 wounded. Diba? For PDEA, Namatay ang isang ahente. Namatay din ang aming informant. 3 ahente ang kahapon, 2 ahente ang critically wounded. Subalit stable na sila as of now, yung 3. And they are now in hospital. At there are some injuries na nakuha ng mga responding agents natin, and that's also part of the investigation that we will conduct. Wala na po sa kanila ngayon, sir. Fortunately, ang nasa danger po. Wala na. Out of danger na yung 3 namin. Sir, regarding dun sa sinabi ni SOJ na they will conduct a parallel investigation on the incident, reaction lang po from PNP and PD. Thank you. mauna ako. Doon siya. Anyway, we have agreed na we read also the recreation. We will have them investigated kasi that's the instruction of the DOJ. But our joint investigation will continue. Okay? Will not, utos po yun ng SOJ natin, so we'll respect naman sa kanila as a separate organizations and separate investigating body. Okay. But our investigation will continue. Okay? Basta itong investigation na to ay joint. Ibig sabihin, hindi pwede mag-decide ang PNP ng sarili niya, hindi pwede mag-decide ang PDEA ng sarili. Dapat holistic ang decision dito. So if there's a third party, then they can. Hindi naman natin pinipigilan yon. That's their part of their job also. But dapat hindi rin ma-impede yung sarili naming Board of Inquiry. So uunahin namin yung Board of Inquiry namin kasi kami mismo ang concerned. Ibig sabihin dito, mas pipiliin namin yung sarili naming investigation na joint dahil gusto namin bigyan ng integrity itong investigation na ito. At sinasabi ko nga, inaalay namin ito sa mga namatay namin. Pero hindi namin pipigilan silang mag-investigate. Sir, yung sinasabi nyo kanina, so possible, isang anggulo sa tinitignan nyo na na-set up kayo, na-set up ang PNP at ang PDEA, possibly? Pwedeng maging angle. Kasi nga, nangyari na yan before. Thank you, sir. Okay, ma'am. Next is Miss Ann Soberano, Bombo Radio. Sir, good afternoon. Sir, may timeline po ba kung kailan natin ilalabas yung result ng joint investigation ng PDEA at ng PNP po para malaman na din ng publiko ang totoong nangyari, sir? May timeline po ba tayong itinakda? Sa lalong madaling panahon. Could it be 1 week, sir? 3 Hindi days? naman natin, ganito kasi, hindi naman natin pwedeng bilisan yung kinukuha nating CCTV dahil magkokorte pa tayo dyan. So hanggat maaari gusto nating matapos. Pero kailangan natin kumpleto ang ating ebidensya. Kumpleto ang ating tools para mabigyan ng magandang investigation ito. Hindi natin ito i-raid load para matapos lang. Kailangan makuha natin lahat. Okay, In sir. support of that statement, Ann, we will not set deadlines para madaliin. Kaya nga, thorough at the most possible time. Kasi nga, may mga factors kasi din dyan. Pagka binigyan natin ng timeline, hindi naman. So, maiwanan iba yung mga ebidensya pagkukuha, lalo ng pag-coordinate. Anyway, we will let you know once matapos kagad ng joint investigation team namin. Sir, Additional. Hindi namin ginagawa ito para i-mask kung anong nangyari or para pagtakpan kung anong dapat pagtakpan. Hindi. We are doing this para makuha ang katotohanan.
Hindi para pagtakpan ang kahit kanino. Sir, nabanggit din na paglaruan, posibleng na-set up yung operation po sa Commonwealth. Sir, yung possibility na sabotage, paggamit natin ng mga maling informants, kaya nagkaroon po ng sagupaan sa pagitan po ng PNP at PIDEA. Pwede rin yun. So lahat ng angle, titingnan natin. Lahat ng iniisip, baka pwedeng i-text nyo pa sa amin yung iba para makita namin kung ano yung pwede pa nating i-pursue. Pero gagawin natin ito with the power of forensic, scientific evidence at tamang investigasyon. Sir, sa tingin nyo sa PIDEA at sa PNP, posible bang may lapses sa isinagawang operation? Dahilan po para magkasagupaan yung dalawang law enforcement units. May lapses po sa bawat team na nag-conduct po ng bypass operation. Lapses po, lapses. Yun nga ang gusto nating makita eh. Yun nga ang part, yun ang focus ng investigation. Lahat yan, lapses, kamalian, ang pagmamadali, yung ibang senaryo, lahat yan, yun ang gusto natin. So lahat na ng lahat na ng parte ng investigasyon kukunin natin. Babalik rin natin lahat para makita natin ang tama at totoong nangyari. Para makorek natin. So sir, pag once lumabas na po yung result, kung sino po yung dapat managot ay dapat mananagot. Yeah, we are committed to Yun that. ang una namin pinag-usapan ni Sir. Sir, mag-iimbestiga tayo. Pero yung dulo dapat dito, kung sino may kasalanan, mananagot. Yes, kasi may namatay eh. Yun yung pa namin in support to that. What is being agreed between PIDEA and PNP is that talagang kung sino po talaga ang may mali at sino may responsibility ay talagang kakasuhan namin, no? We will not cover na kung sabi mong may mga lapses, isa yon sa pag-aaralan po ng investigators. Doon po yan lahat. Huwag kayong mag-alala. No, we will not cover for our people, kaya kami jointly, no? Para po kuha po talaga yung actual incident. Nandyan na po sila, nag-umpisa na po. Kagabi pa po sila nag-umpisa at nag-rest lang sila sandali. Then they will now proceed to the CCTVs, comparing ng notes. Ganun po talaga yun. So please bear with us po for the investigations. Sir, lastly po, ano na lang po ang gagawin ng PNP at PIDEA, sir, para yung mga lessons learned natin, sir, na para in the future po, hindi na po ito mangyari? We will wait for the final recommendations of the Board of Inquiry. Sa ngayon, kaya nga hindi na ito nangyari, kaya nga kami pumunta rito. We don't want our coordination to be destroyed because of just a single incident, no? Kasi alam mo, we have already issued our directive to both our people, yung sa regions, sa ibang regions, na this should not affect their operations, no? Dapat yung trust and confidence should be remain. Kung ano po yung nangyari doon sa Evergotisco is just an unfortunate incident, and this should not be a factor in our coordinations. And anyway, majority of our regional directors has already affirmed, and all of them are checking in and monitoring with the different declarations we have. What is very definite, we are very saddened of the incident, but our anti-drug operation will continue. No, hindi po kami mag-lilet akuan dyan kasi because lang of one incident, no? So ito po, kaya nga imbestigahan natin para malaman din ng mga kasamahan namin na kung sino ang may mali, dapat managot. Yun po ang stand namin dito, no? Before we conducted this one, we made already an agreement to have this one. Okay, sir, Ann? Yes, sir. Sir, isa na lang. Sakali, sir, na totoong pinaglaruan, may sabotahe from the drug lord, mensahe niyo, sir, sa mga drug lord na gumawa nito, sir. Thank you po. Hindi na po kami magbimensahe, alam na po nila kung anong actions namin, no? So we'll just make a statements once we found out the true story. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Ms. Pat Maguni from TV5, ma'am.
Hi, Sir. Patricia Mangune po, TV5. Sir, na-mention nyo there was coordination naman. But can you give us an idea lang, step by step, ano po ba yung protocol tuwing may buy-bust operation? Kasi it seems hindi nag-share ng information ba, sir? Thank you, sir. Yung yung coordination kasi, naandun na kasi yung target eh. Naandun yung lugar, naandito yung mga sasakyan, naandito yung mga operating units. Okay? So, pag, for example, initially, pag PNP ang nag-coordinate, idadala yan sa amin, sa PDEA, sa NCR. Titingnan na NCR, sandali. Tingnan muna na, bago tayo mag-operate, tingnan muna natin ito, baka may banggaan tayo dito. Ay, magkaiba naman tayo ng target. Magkaiba naman tayo ng lugar. Eh, ano na lang, we go ahead with kung anong gagawin natin. So, ang mangyayari, kami naman, kailangan may pre-operation report kami na pipirmahan ng regional director. Pagkatapos, titingnan din, ay, hindi magkaiba naman kami ng target. Although NCR kami pareho, pero magkaiba kami ng target. So, what the NCR will do is he will give the certificate the pre-operation or the coordination to dito sa NCRPO. Magko-coordinate din kami to sa NCRPO para si NCRPO Operation Center ititingnan, sandali, may dalawa na coordination dito, baka magkabanggaan. Ay, hindi naman, okay lang. So in short, go na tayo. And then before that, titingnan natin, sandali, wala namang ano dito, wala namang armado, wala namang lahat. So we go. So doon na magkakaroon kung paano ang setup, kung saan i-set up ang buy-bust operation. Sinasabi ko nga, halimbawa, nag-umpisa ka sa Caloocan, minsan matatapos ka sa Pasay eh. Dahil yun ang dadalahin sa'yo eh. So initially, not necessarily na kung usapan natin ni Caloocan, pag hindi mo ako binigyan, ayoko na, hindi pwede. Kaya tumatagal ng isang araw yan. Kaya minsan, yung pre-operation report, tumatagal na, ang merong duration yan ng 24 hours. Pag hindi nakuha, mag-extend ka lang na another day, another 24 hours. Ganon siya. Ganon that's how the pre-operation or coordination between both parties work. So, ganon. Okay. At nasunod yun dito sa operation na to. But sir, follow up. Ano po ba, hindi po ba nagsasama or nagsasabay ang PNP and PDEA? Kasi mukhang hiwalay po ang naging operations. No, nagsasabay kami parati. Nagsasabay kami parati. Particularly with PDEG. O minsan, pag yung station, example, Quezon City, pag maganda yung information ng PDEA sa isang barangay, lalo na pag drug din, sinasabay namin lahat yun. So in short, we have a good working relationship locally all throughout the Philippines. Kaya nga it really hurts us na while we are already having a good relationship with both PDEA and PNP, nangyari ito. Kaya nga sabi na, sir, ano tayo? Siguro tignan natin kung how it happened and why it happened. So that pag nakuha na natin yung lahat ng nangyari, baka maiiwasan natin sa susunod. At ito ang focus natin. Pero sir, in this instance, hindi po nag-operate as one, PNP and PDEA? Yes. Yes, sir. Station siya. Nagbanggaan lang sa isang location, sir? Isang location, nagbanggaan. Okay. Sir, bakit po sa mall? Do we really select a mall, near a mall na maraming civilians? Or wala na tayong choice na doon na po? Ano? Ulit? Bakit po tayo malapit sa mall, sa isang mall with many civilians nag-ooperate? Ano kasi yan eh? Technique kasi yan. Hindi na natin kailangan sabihin. Technique yan. But in support, kasi kaya, alam mo, ang operations kasi ay series.
Sa iba nag-umpisa. I understand it sa initial briefing, nag-umpisa sila, yung isa nag-umpisa sa NCR, tapos doon nagkasundo, doon nagka-final nagkasundo yung mga confidential agents, no? Kaya doon nagkita-kita. So that's the point doon. Kasi they started, pareho sila nag-start ng siguro na umpisa, then along the way, doon sila nagkita. Kaya yung dalawang grupo ng SOU ng QCPD at saka ng PDEA ay doon nagkita. Kaya nga, yun ang alaman namin kung paano nangyari yun. So, okay? So that's why kami rin nagtataka, so what happens to that operations? Na nag-umpisa sa ibang lugar, bakit doon talaga nagkita? Yung sa mall is just incidental kasi doon yung agreement ng mga agents na involved. Yun po yun. Sir, last lang talaga. There's a video on social media, sir. Bakit po may mga PDEA agents po na nagtago sa CR? Do we have at least, sir, initial information? Bakit po doon sa video may mga PDEA agents po tayong nagtago sa CR? Actually, ito na nga yung part ng investigation namin, na ito yung talagang sasagutin. And I don't want to preempt it. But totoo yun, may isang ahente na nasa CR na nagpakilala na. Pero hindi natin gustong sabihin ngayon kung sinong mali, kung sinong tama, dahil yan ang investigation natin. We just confirm that we have an agent there. Thank you, ma'am. Kaya nga, ang gusto ko sanang, kung gusto nyo tumulong sa investigation, baka pwede kayo magpadala ng lahat ng footages ninyo about this operation. Pwede ba pwedeng ipadala nyo sa isumbong nyo kay Wilkins FB page? Kasi malaking tulong ito at i-share namin ito sa joint BOI para makatulong ito. Malaman natin talaga kung ano, mabilis malaman kung ano yung totoong nangyari. How it happened. Kasi yun ang dapat na makita natin how it happened. At right now, still sketchy. Magkaiba ng version, sketchy ang nangyari. And that's what we want to focus on. Okay, sir. Next is Mr. Glenn Wego, DZBB. Sir, magandang hapon. Una po, nakikiramay po kami sa tropa. DG, may mga naglutangan na mga litrato na binanggit mo kanina, rules of engagement, dapat magpakilala ka. Pag hindi ka kagad ng pagpakilala, barilan na. Sir, may mga pictures na may PDEA agents naka-uniform na. Kahapon po, sir, sa mata ng publiko, medyo katanggap-tanggap pa kung pare-parehong naka-civilian uniform. Pero kahapon po, sir, may PDEA agents na naka-uniforme na, pero sugatan pa rin, sir. Ano pong reaksyon nyo rito, DG? Yun nga ang gusto naming malaman, bakit nangyari yun. And I cannot comment on it because yun ang pinapasok ng joint investigation natin. So that later on, magkaroon nga tayo ng course of action, protocol, na kung paano ang magiging treatment natin pag identified na natin na naka-uniforme. Yun ang gusto naming mapagkasunduan. At gusto nating makapagbigay talaga ng policy, both PNP and PDEA, kung how we treat those kinds of incidents. Yun ang part of the focus ng ating investigation. Sir, one more po. Sa protocol po ba sa SOP, yung in terms of coordination, malaki ho bang paglabag ito, sir, na dapat talaga hindi mo sasabihin sa PNP yung operation ninyo, o talagang may mga operasyon na talagang hindi na itinitimbre dahil baka masunog? No. Kailangan lahat ng operation i-coordinate mo. Lahat ng operation i-coordinate mo. Kasi pag nahuli ka na hindi ka nag-coordinate, ay talaga huli ka. Yun, halimbawa, isa sa amin hindi nag-coordinate, tapos na yung isang hindi nag-coordinate. Because we have a legitimate operation. Yung walang coordination, pwedeng maging illegitimate siya. So dapat talaga, lahat, both
PNP, PIDEA, lahat dapat coordinate tayo. Para maiwasan. Nagko-coordinate na nga tayo, hindi pa maiwasan ito eh. Lalo na yung hindi tayo mag-coordinate. That's what we agreed. So ganon, coordinate tayo. Kayong mga matitigas ang ulo, mag-coordinate kayo. Kasama ng PIDEA dyan. That's what we are always telling our people. Alright, sir. Next is Mr. Paulo Barcelon, CNN Philippines. Good afternoon po, sirs. Sir, just to clarify yung casualties na na-mention po natin kanina, 2 cops, 2 pulis, isang PIDEA agent, and isang informant po ng PIDEA. So that's now 4. And then ilan po yung wounded natin on both sides? Sa amin, isa ang wounded. Isa sa police, sa PIDEA po? Wounded during operation, 3. So 4 and 4. Alright. Sir, to clarify, no, na-mention po kanina yung regarding sa concept ng informants, no? Are you trying also, part din po ba ng investigation to, na ma-determine nyo if you have the same informant in this operation, sir? Part din po ba yun na iniimbestigahan natin? Hindi natin alam yan sa coordination eh. Kasi hindi naman nakalagay doon kung sinong informant eh. Ang nakalagay lang doon kung sino ang target at kung sino yung operating unit. Okay. But you're also trying to determine that dapat part? Kilalanin natin yung informant natin. And then, sir, just to ano lang po, no, you mentioned kanina yung protocol for handling people who are claiming to be law enforcement agents. Paano po ba dapat yung de-escalation process niyan? Kasi di ba, law enforcement officers will not fire a shot unless they feel that they are threatened. So paano po yun? Paano dinedetermine ng isang ahente or isang police na his life is threatened which would trigger him to fire his weapon? Just to explain, sir. Are we talking about the informant? Iba na, sir. Okay. I'm referring to how police or PIDEA yung nagdi-discharge sila na. Kasabi niyo, sir, nagkabarilan eh. So dapat may peaceful yan na pag-de-escalate ng isang sitwasyon, di ba? Sa amin, as far as PIDEA is concerned, talagang importante dito yung vetting process. What is motivation? Ano ba, gaano kalalim yung informant mo? So yun yung dinedetermine natin eh, vetting process. And I believe ganun din sa PNP. Ang idea niyan, pagka napagkakilala na, kasi sometimes, pag nandun ka na sa grounds at may isang nakapaputok, mag-doubtful ka na, there's always a reactions. No? Yun yung gusto namin malaman. Kung what really happened, sino una nagpaputok, kung ganun ang nagkandon. Now, as to the questions kung nagpapakilanan, kaya nga, nagpakilala kaya natigil eh. Nakanyo? Kasi kung hindi yung magkakilanan at hindi naman kuhan, baka mamaya dumating na kami doon, baka nagbabarilan pa. So that's the point doon. Kasi isa nga doon sa mga factors na magkakilala is kung yung naka-uniforme, naka-vest, etc. No? So that's kuhan namin. But again, we'll wait for the investigations. Huwag kayo mag-alala. We'll present it by PowerPoint. Kung ano po yung advice ng legal namin na pwede namin ilabas, ay ilabas po namin for the information of everybody. Sir, yung regarding sa CCTVs, where are you sourcing it at the moment? I believe the fast food chain is also one. Pero where are you also determining which establishments may provide or may help in providing these vital footages, sir? We could not say kung anong establishments, no? But within the vicinity, our personnel, our anti-cybercrime group is already coordinating with them together with CIDG and PIDEA investigators. No, I will not name this establishment yet. Last na lang on my end, sir. So, sir, what do we label? Wait lang. Para makita nyo yung situation, ano? Usually, pag buy-bust operation, ang liit lang ng area eh. Yung gagalawan, maliit lang. But if you can see this operation, ang lawak eh. Hindi na nga magkasya yung police line ng PNP sa sobrang lawak. Bakit? Kasi marunong magpestuhan ng PIDEA at PNP. That is why, hindi lang tayo focus kung saan ang barilan. Lahat na CCTV na nakapaligid dyan talaga hanapin natin. Because napakalawak ng pwesto. Kung naandun kayo kagabi at na-traffic kayo, makikita nyo ang lawak. Sobra. Ganon. Kaya gusto sabihin dito,
Yung investigation natin, hindi lang ganito ito lang eh. Hindi, buo yan. At lahat ng ebidensya natin ay kukunin natin lahat doon ng lahat ng pwedeng pagkakitaan ng actual na nangyari. So sir, my last question po. What should we call this incident then? Is it a misencounter? Is it a shooting incident? Is it a friendly fire incident? What should we call it para alam po ng taong bayan how to address this properly so that to avoid any concept of speculation, sir? I don't know how to call it but unfortunate incident. Hindi natin dapat pangalanan ito. But what happened is an unfortunate incident. Okay, sir. Thanks. Next is Ms. Weng Hidalgo, ABS-CBN. Ma'am. Good afternoon po. Yung kagabi ko pa po tinatanong to kung yung nandito po ako, sir. Yung target po ba ng PIDEA ay pareho lang din sa target ng PNP. So nung nagkabakbakan, nasaan na po itong subject na ito, yung tao na ka-transaction? Yun nga ang gusto nating maharaman, hasaan. Kasi sa ngayon talagang may usok pa eh. Kaya sana wag niyo muna kaming pilitin dito sa target na ito dahil gusto naming malaman sino talaga ito. And both of us may kanya-kanyang target. Sa spot report po ng QCPD Station 6, ang sabi po doon ay merong isang Honda Civic na puti na naandoon yung katransaksyon ng PIDEA, and nung papalapit ang pulis, pinutukan sila nito. So, yung po bang tao na nandoon sa Honda na iyon ay nakuha ninyo, and nasaan po yung Honda, nasa sakyan na yon? Yun mismo yung operation eh. Kaya nga ayaw namin yung mga report na yan, as of now, baseless yan. Hindi namin, tama ba ako, sir? As of now, lahat is spot report, we will not entertain. Kasi nga, hindi yan according to what really happened eh. Ang entertain namin yung report coming from the BOI. Pero yun po, sir, yun po yung... Ganito, amiga, one side lang nga yan. Diba? That's why if you go on one side, pakinggan din natin yung sa kabilang side. That's why we created a joint investigation and board of inquiry to determine both sides. Kasi kung that is only the perceptions of the Station 6, di ba? But as to the true pictures, kailangan ipagdugtong natin yung dalawa. So nakanyo, kung isa lang ang pakinggan natin, then you just take sides. Kaya we agreed kami ni director ng PIDEA na, sir, buuin natin yung kwento, kundi natin, at palawakin yung investigations. We'll now not focus only sa shop ko lang, sa shop lang niya, tapos kami mag-aaway noon. So kaya nga buuin namin. Those are just mere on the perception ng mga tao namin. That's why we have to have a joint investigation teams in order to come up on the true story of the operations. Are you okay doon sa pan? Okay? So yun po, sir. Kung baseless na po sa ngayon yung sinasabi po na initial report ng QCPD Station 6 na kung saan nakapangalan doon yung lahat ng PIDEA agents as suspects. What about on the side of the PNP? Mayroon po ba magiging ganun? Kaya nga yung sinasabi namin, because that is only one side. The PIDEA had also their own report. So before tayo magbanggaan, isahin na natin. Because that happens on the same place at the same time. So alamin natin kung what really happens. That's why pagbigyan nyo kami sa investigations. Clarification. Kaya nga sinasabi namin, kaya ako, yung lahat na nag-text sa akin, we are coming up with a joint statement. Ngayon, yung lahat ng gusto magpa-interview, I cannot say anything pag mag-i-interview dahil nga, tinitira pa natin kung ano talaga yung totoong nangyari. So kung magpapa-interview ako sa iyo ngayon, perception ng ahente ko ang mabibigay namin sa inyo. I-interviewin nyo yung pulis, perception ng pulis ay ibibigay sa inyo. Perception niya sa pulis, magkaiba yan eh. Dahil they are telling kung ano yung nangyayari during that time. Pag gagawin natin yon, lalong magkakagulo-gulo tayo. And we cannot find out the truth on what happened. That is why, hanggat paari, ayaw namin magsalita.
Kasi nga, please give us time. At hindi ko kayo, ano tawag dito? Bibiguin. Hindi ko pagpapalit ang pangalan ko para dyan. My name is at stake here for my 19 years of drug law enforcement. And I will not let my name tarnish because of this incident. Yun ang usapan namin ni Sel Divulge. Last na lang po, reaction na lang po dun sa sinabi ni Senator Risa Antiveros na ang laki-laki ng intelligence fund ng PNP at PDEA, parang paano magkakaroon ng negligence sa surveillance at sa pag-ooperate. Nangyari itong misencounter na ito po. Hindi ko po marinig, ma'am. Yan, sige po. Reaction lang po dun sa sinabi ni Senator Risa Antiveros na ang laki-laki ng intelligence fund ng PDEA at PNP. So paano na nagkaroon ng negligence sa surveillance at sa operation na aabot sa misencounter po? For me, I will not comment for the time being. Thank you po. Hindi na rin ako magko-comment. Okay, thank you, ma'am. Next is Mr. Emil Sumangil from GMA7. Sir. Good afternoon po, Director General Chief PNP, sir. Meron ho bang, kami ho'y pamilyar sa buy-bust operation para ho makalambat kayo ng mga suspect. Meron din ho bang cell-bust, Director General Chief PNP, sir? Meron yan. So ito po ay legal sa protocol po ng pagpapatupad? Hindi yan. Hindi legal yan. Legal lang sa anti-drug operation is buy-bust. Illegal ang cell-bust. Kasama ho kaya ito, Director General, sir, sa mga sisiyasatin at sinisiyasat ng Board of Inquiry? Dahil malinaw po sa papeles ng QCPD na sila po ay buy-bust. With all due respect, Director General, hindi ko pa ho nakikita yung dokumento naman from the PDEA side kung buy-bust din po yung klase, nature ng operation, sir. Kasama rin ho ba yun? DG, ito nga sinasabi natin nag-interview na agad kayo. Tapos, ang sabi doon sa isang banda, buy-bust sila. Mangyayari, cell-bust agad kami. Dahil hindi kami nagsalita. Kaya kami hindi nagsasalita nga because of this Board of Inquiry. Dahil wala naman sa pre-operation or sa anti-drug operation na cell-bust. Dahil bawal yan. So, buy-bust ang PNP, buy-bust din ang PDEA. Kaya nga ito ngayon ang gusto natin. Sandali, sino bang buy-bust natin? Dahil buy-bust tayo pareho. Paano nangyari? And that's what we want to find out. Kaya nga, ayoko magsalita. Dahil nga, pag nagsalita ako, pinrejudge ko agad yung trabaho ng PNP. Kawawa naman yung namatay So, kaya nga sinasabi ko, inaalay namin ito sa mga namatay para malaman natin kung sino talaga ang may actual legitimate operation. And seemingly, both of us are claiming that we are legitimate. So, walang cell-bust dito, walang buy-bust. Parehong buy-bust ito. All right. Thank you, Director General. Thank you, Chief PNP. Next, sir, is Mr. Val Gonzalez from DZRH. Sir. Good afternoon, DG at General Sinas. Meron na ho ba kayong ipinatupad na changes doon po sa composition ng division or unit na involved po sa incidenting ito? Like doon po sa DSOU, sinibak muna sila hanggat hindi pa nakiklear kung ano yung liability na. And likewise, doon sa panig naman ng SES ng PDEA, pansamantala hindi ho muna lalabas itong mga tauhan ho ninyo. Meron na ho bang outright na decision or direktiba na ilabas ho na ganon? Okay. For the PNP, meron na. Yung na-involve po doon sa operations, we agreed dito with PDEA na lahat na tao namin ay restricted at nandyan po sa CIDG undergoing custodial investigation. No? Sa ngayon, hindi sila doon. However, our drug operation continues. Nakanyo? So yun lang directly na-involved doon, sila lang. Yung the whole unit of QCPD, hindi pwedeng mag-stop.
Kasi pag nag-stop yun, ang tuwang-tuwa naman yung mga kalaban namin sa droga. So, those are directly involved in this operation, sila lang po ang naimbestigahan. Others, the ongoing operations and would-be operations ay continue po. Ilan pong personnel general ang pinag-uusapan ho natin dito? Ang sa PNP, 10, di ba? So, sa PNP, 10 ang directly involved doon sa operations. Wilkins? How about sa PIDEA po? Sa PIDEA ay 7. Those directly involved lang during the operations. Ang kuwan po namin doon. Both of them are already in CIDG being investigated by the Joint Investigating Team. Salamat po. My next question po ay ayoko pong ang kasagutan ay mapupunta na naman ho tayo dun sa kanina pa ho ninyo inuulit na speculation ang magiging sagot ho ninyo. Gusto ko po i-factual kasi hanggang sa ngayon hindi pa po namin alam kung ano po yung mga nakuha po dun sa loob ng van na hanggang 2 a.m. ay nandun ho ako kaninang madaling araw. Ang bawat ilabas ho na mga materials o mga ebidensya dun po sa loob ng van ay na-witness o nakatunghay po doon ang mga tauhan po ng CIDG, PIDEA, QCPD. Ano ho yung nakuha po ron? Hintayin nyo na lang yung official report po namin. Diba? Investigation is ongoing. Hintayin nyo lang po. Kasi ine-inventory po yun. Diba? Sabi nga namin sa inyo kanina, once the investigation has been finished, then we will present it po. So hindi rin ho pwedeng tanungin pa sa ngayon kung nasaan ho yung shabu na pinag-uusapan ng bypass operation? All evidences ay nasa CIDG po. Yung lahat na other na process ng SOCO ay nasa crime lab po. Okay, isa na lang ho, General. Mayroon ho ba kayong nakikita na as early as now na babaguhin po doon sa SOP o protocol na sinusunod pagdating ho doon sa coordination dahil may binabanggit ho si DG Villanueva ho kanina na kung ano man yung makita na dapat baguhin ay babaguhin? After the investigations po, after the Board of Inquiry result, doon po namin makikita kung ano po ang dapat baguhin at paano ma-enhance pa ang coordinations. Okay. Thank you po. Last na lang ho, DG Villanueva, sir. Meron hong narinig ho kami kaninang umaga about doon po sa cash na 1.5 million, I don't know kung galing ho sa PIDEA yung statement na gano'n na allegedly nawawala ho. Yan nga sinasabi ko bago kayo mag-knowledge, hintayin lang natin. Wala namang 1.5 million. So sana naman nakuha yun. Ano na muna? Tsaka, pwede ba i-ano muna natin, we restrain ourselves on those things na speculation and wait for us. Hindi siguro tatagal ito. Give us siguro mga 2 weeks. Pwede siguro mga 2 weeks. Baka may picture na tayo. Pero as of now, hindi nakakatulong yung lahat ng speculation natin. Kasi lahat ng speculation, lalo lang nagpapaigting na sama ng loob ng parehong unit ng polis at ng PIDEA. Habang kinakalkal nyo yan, lalong sumisidli yung damdamin na dapat yun ang pinapakalma namin. So those speculations will not solve the problem, but it will only create a bigger one. Hindi nakakatulong sa investigasyon. Opo. So, once and for all, gusto ko naming marinig sa inyo, Director General, sir. Yun ho ay fake news. Wala hong nawawalang 1.5 million pesos cash. Wala. Okay, marami pong salamat. Thank you, sir. Finally, Mr. Nick Echevarria from DWWD. Sir. Sir, good afternoon po. So lumalabas po na talaga yung operation na Director Wilkins, sir.
Hindi yan between PNP and PIDEA lang. So talagang merong target sila na yun yung nilolocate nyo ngayon, sabi nyo nga. Ganun po yun. Yes. So may target po kayo talaga. So sabi nyo rin po kanina, dahil sa nangyari na that particular incident, posibleng napaglaruan tayo nung sindikato, and posible na pinagtatawan, pinapanood nila tayo ngayon, and posible din na may sumabotahe. So ngayon sir, ang tanong ko lang is kung tinutukoy nyo dyan is yung sindikato, is it possible po ba na dahil nga doon sa mga nai-accomplish ng PIDEA or ng PNP doon sa malalaking accomplishment ninyo against the syndicate, is it possible na merong gumagalaw ngayon ng mga sindikato na ginagamit, kung meron man po, na mga erring members from the PNP or the PIDEA in this particular incident? Alam mo sir, pag ang sindikato ay gumalaw na at ginawa na nilang ganyan, ibig sabihin tinatamaan na sila. Yes sir. Ibig sabihin masakit na yung tama sa kanila. And that's also, yan din yung angle na tinitingnan natin, kasi umaakyat na naman ang presyo ng shabu eh. Ibig sabihin, tinatamaan na sila. Ibig sabihin, nagiging scarce na naman ang shabu. Yes. Dumadami ang marijuana. Bakit dumadami ang marijuana? Dahil lumilipat na sila sa marijuana. Dahil shabu is now becoming scarce. Yes, sir. So, ibig sabihin, yung sindikato, pera yan eh. Mas malaking pera ang shabu kaysa sa marijuana eh. Gagawa ng paraan yan. At talagang titirahin yan pare-pareho. Yes sir, follow up ko lang sir, kasi parang napakaplanado po nung nangyari, para magkasalpukan yung PNP tsaka yung PIDEA ng hindi nagkakilanlan. Kasi usually nangyayari yung ganyan misencounter kapag may nag-reinforce na, tsaka lang parang nagkakaligawan, hindi nagkakaamuyan. Pero dito po parang unang salpukan pa lang, talagang PNP at PIDEA na yung nag-abot. So ang tanong ko po is parang napakaplanado. So, wala ba kayong nakikita possibility na merong mga boat po from PNP or the PIDEA? Dati nagkakaamuyan kami. Kaya pero ngayon, walang amuyan ngayon dahil barilan eh. Yun nga po. O paano ka mag-aamuyan? Barilan eh. Ang tinatanong ko lang po is it possible na merong pong galing sa PNP or sa PIDEA na gustong maglaro din in this particular operation? Merong? Yes, sir. Merong Kung meron pong involved from the PNP or from the yun PIDEA. Ang titignan natin. Okay. Yun ang gusto nating makita. Kung sino yan. Yes. Ako na bahala dyan. So, possible po na meron? Pwede. Thank you po. Thank you, sir. We can accommodate a few more questions maybe from Ma'am Maris Umali. I think what he is referring to is calawags in the PNP and PIDEA, because you've mentioned a while ago that some of the possible angles that we're looking into are na set up, na paglaruan ng sindikato, posibleng nasabotahe, posibleng merong scalawags sa loob ng inyong mga hanay na nung pagkakataon na yon ay kasama nyo, kaya kayo humantong sa ganung misenkwentro? Lahat ng angle na yan ang titingnan natin. So, possible lahat yan. Alright, thank you, sir. We do not discount the possibility of having that. Alright, just one last question, sir. Sa coordination form po ng Philippine National Police General Sinas, aabot sa 30, kasama na po yung pinaka-leader, ang nakalagay na mga pangalan. Pero hindi po nakalagay sa pangalan na nasa listahan ang dalawang nasawi na sina Police Corporal Garado and Police Corporal De Guzman. Bakit po? Meron po ba tayong mga hindi isinasama sa coordination list? At nagkataon pa po na sa lahat ng mga nakalista doon, kasi we were able to get a copy of the coordination form, and those 2 dead from the PNP side are not in the coordination form. I don't know if you get your forms, diba? But this is it. Ang coordinations kasi is statements of the time, sinong team leader, saang unit assigned, ganito. As to the list of operatives at saka yung agent, hindi po sinasama yon. Sinasabi lang ko anong unit.
Kaya po, hindi rin sinasabi doon kung sino yung poster buyers lahat because that is more on the operational and tactical aspect po. Ang coordination po natin ay ano yon, yung sinong team leader, kailan, hanggang kailan, anong oras, saang area, at ano ang type of operations. Yun po yung nakalagay doon, ma'am. So just to be clear, sir, hindi lahat ng kasama sa isasagawa po ninyong operation ay kailangang nakasulat lahat. Hindi po lahat. Nakalista lahat. All right, thank you. Thank you po. So I guess that ends this session. We already have had enough. Maybe last words from our two heads, sir, please. Thank you very much. What we would like to tell everybody that this unfortunate incident will not destroy the coordinations and the trust and confidence we have with our partners sa PIDEA. This will make some changes in our coordinations, in our operation, but definitely our operations against illegal drugs continues. No, yun po yung gusto namin iparating sa lahat. And we have already informed our people on some of the minor changes na kailangan talaga importante ang coordinations. Kung ano po yung ma-recommend later on jointly sa amin ng PIDEA ay gagawin po namin of how to further enhance our operation at sana hindi na maulit ang ganitong insidente. Huwag kayo po mag-alala, ay gagawin po namin yung mga corrections at mga corrective measures para po mapa-enhance palalo ang mga joint operations namin. Thank you. Wilkin? Once again, nakikiramay ako sa mga namatay at kung may maitutulong kami para maibisan ang ang soro ng ating mga namatay, magbibigay po kami. At inaalay namin itong trabaho na to, itong Joint Board of Inquiry para sa mga nasawi at para sa mga nasaktan. Pinapangako namin, both PNP and PIDEA, na talagang pag-iibayuhin namin ang aming investigation, particularly kung paano nangyari ang insidenteng ito, so that later on talagang maiwasan natin na mangyari pa ulit ito. As far as relationship of PNP and PIDEA is concerned, ladies and gentlemen, mas lumakas po kami, mas naging dikit po kami ngayon. Dahil dati hindi kami nag-uusap, ngayon sobrang pag-uusap namin. At mas maganda pala itong ganitong gagawin natin dahil mas madali nating nagagawa kung anong gusto nating gawin both sa PNP and PIDEA. Dahil kasi dati letter lang tayo. Ngayon, we have personal communication by both PNP and PIDEA. At lalo natin pag-iigtingin ito. This incident will not result sa paghihiwalay ng polis at PIDEA. Bagkus lalo po naming pag-iibayuhin ang coordination at cooperation ng isa't isa. Dahil pag hindi namin gagawin yan, isa lang ang mananalo dito, illegal na droga. At yan ang hindi natin lalampasin at hindi natin papayagan. Maraming salamat po at magandang hapon. So this concludes very much. Thank you. At mabuhay tayong lahat. Yes, sir. That concludes the joint PNP-PIDEA press briefing. To all our friends from the media, magandang hapon po sa inyo. Thank you for your time.